Magandang araw at magandang gabi po sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naabot ng video nito. Welcome po dito sa MB o Avoy Mix Videos. Ngayon po may video tayo mula kay Hidden Warfare, no? Napakaganda po ng video niya, no? At tungkol po ito sa missile network. At syempre, involved ang Pilipinas dito, Japan, US at Philippines. At syempre, alam ko kasama pa yung Taiwan. Ito ay to counter ang China, no? So, tingnan natin kung gaano ka-effective talaga itong missile chain na ito o bakod ng mga missile. So, ito po, no? I-play na po natin at bigyan po natin ito ng ating reaction. So, sa hindi po nakakalam, yung first island chain po ay ang Philippines, Taiwan, at saka yung Japan. Yan po ang first island chain na suportado ng US. Kaya dapat matibay po yan. Pag nakalusot dyan ang China, mayroon pong second island chain. Yun din po yung Japan, Palau, at saka yung Guam. No? Yung tinatawag na second island chain. At yung sunod ay yung Alaska, third island chain, Hawaii. At saka yung medyo malawak na po yun, Pacific na po yun, yung New Zealand. So, importante po na marami po tayong battery o missile battery kasi alam naman natin ang China, napakaraming missile po niya. The phrase division of labor sounds bureaucratic, but the reality is anything but boring. Each nation contributes specific capabilities to create layered defense stretching from Japan through Taiwan to the Philippines. Different missiles, different ranges, different roles, all networked to create overlapping fields of fire, forcing Chinese planners to account for threats from multiple directions simultaneously. Start with Japan. Tokyo is deploying Type 12 surface to ship missiles to southwestern islands, including the Ryukyu chain. Range estimates vary from 200 to 400 kilometers, with extended versions potentially reaching 900 kilometers. Japan is also positioning air defense systems on Yonaguni Island, sitting just 110 kilometers from Taiwan. That positioning matters enormously. Yonaguni sits at the northern end of the first island chain, positioned to monitor Chinese movements between the East China Sea and Pacific Ocean. Move south to the Philippines. Imagine, no, merong island doon sa likod ng Taiwan na nag-deploy ang Japan ng kanilang supersonic missile. At kung pagsasama-samahin yan, missile ng Pilipinas, Japan at saka ng Taiwan, marami-rami na rin po yan at hindi po yan basta-basta mabubuwag na lang ng ganun-ganon. Lalo, merong support ng US at alam naman natin, ang US napakarami ring missile niya. At kung sinabi niya, gagawin niya talaga. The country is acquiring BrahMos supersonic cruise missiles.
joint Indian-Russian development representing some of the most capable anti-ship weapons available. BrahMos flies at speeds exceeding Mach 2.8, making interception extremely difficult. Range extends from 290 to potentially 500 kilometers. Simultaneously, the Philippines hosts U.S. Typhoon mid-range capability systems deployed to northern Luzon, carrying either Standard Missile 6, with ranges to 320 kilometers, or Tomahawk missiles exceeding 1,100 kilometers. Add the Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System, deployed to Bataan Island in northernmost Philippines. NMISIS uses naval strike missiles with 185-kilometer range and sea-skimming flight profiles designed to evade radar. Ang missile po natin na BrahMos, supersonic po yun. No? Hindi basta-basta masasalang. At hindi lang po yun, no? Meron pong Typhoon din po na dineploy ang US dito. Sinasabi nila launcher lang. Pero later on, hindi may kasamang mga bala yun. Siyempre, hindi nila ipapublic yan, papublicize. No? Ngayon, meron pang Nemesis. May Tomahawk pa. So, maraming klaseng missile ang meron dito sa Pilipinas. Bukod sa ibinabalita, may news blackout po yan. Hindi natin alam kung gaano karaming missile ang binili natin dahil military kumbaga hindi yan sarado yung balitang yan. Hindi yan basta-basta pinapublicize para po yan sa kapakanan ng bayan natin. Positioned on Bataan facing the Bashi Channel, these systems The Luzon Strait. Each choke point now features land-based anti-ship missiles capable of engaging Chinese vessels attempting passage. This creates an anti-access problem. China cannot steam through these straits assuming safe passage. Every transit must account for missiles positioned ashore, with overlapping coverage. So, yung tinutukoy po dito mga missile chain ay land-based po. Yung mga launcher niya nasa land. So, hindi pa po kasama dito yung mga missiles na meron yung Pilipinas na nasa barko, yung missile cruise natin. Kasi capable na po yung mga barko natin. No? Na movable yan. So, dapat hindi nakikita yung mga galaw ng barko natin kasi lalo na yung may mga launcher na missile launcher, vertical missile launcher. Capable po kasi yan sa mga mid-range, yung mga launcher natin. At pwede rin lagyan ng tinatawag natin yung BrahMos.
So kailangan natin bumili talaga ng maraming BrahMos. Hindi dapat tayo nauubusan. Lalo na yung mga defense missile natin na Spider kung tawagin. Kailangan marami rin po tayo na defense missile dito sa atin. South. That three-front problem significantly complicates invasion planning. The political dimension matters as much as military capability. Japan's constitution permits offensive operations, but positioning missiles on Japanese territory for defense remains acceptable. Hanggang dito na lang po, no, kasi yung kanyang salita natatabunan na nung yung kanyang background music, no. So i-play na lang po natin, panoorin nyo at makikita natin dito yung samot-saring missile na talagang ito binubuo na to. Ewan ko kung nasa ilang porsyento na yung missile network natin. Kasi kailangan madaliin na po ito. No, lalo't may banta po tayo na galing sa China. Hindi natin alam kung kailan yan lulusob. Pwede siyang mag-surprise attack. No? Hindi natin alam kung sabay-sabay lulusubin ang Taiwan, Pilipinas at saka Japan. O uunahin tayo bago nila kunin yung Taiwan. So, yun, ang nito, dapat marami tayong bala. No? Although nandyan yung US, dapat hindi tayo umasa. Hindi tayo umasa sa teknolohiya nila. Dapat umasa tayo sa sarili nating galing, lakas, gamit. So, kayo dyan sa pamahalaan, sana wag nyo naman i-corrupt yung mga pambili natin missile, pantanggol yan sa bansa natin. Wag nyo naman sanang samsamin at itago sa bulsa nyo yung budget para dyan. Bilhin po natin yan para sa soberanya ng ating bansa. Para sa atin po yan. So, hanggang dito na lang po at ulitin ko po lagi, ipanalangin po natin ang ating bansa, no? Both side, sana walang mangyaring gera, walang mangyaring sakupan, walang mangyaring invasion, no? At ang gawin na lang ay isuko na lang nila yung pangarap nila, yung China. Makontento na lang sana sila sa laki ng bansa nila, no? At wag na silang manggambala ng mga bansang karatig nila. So, yun lang po, ipanalangin po natin yon. At wala pong imposible sa Diyos kung sama-sama po tayong mananalangin. Hanggang sa muli po, ito po ang Aboy Mix Videos. Maraming salamat po.